Sa pinaka-topic natin. So, yung mga parent, no, masaya ba kayo pag yung mga anak ninyo ay nakakilala din sa Panginoon? Amen, no? Eh, yung magiging apo nyo kaya? No? Mas masaya, di ba? Mas masaya tayo pag yung pamilya natin, yung anak natin, yung apo natin, ay makakilala din sa Panginoon. Kasi yung topic natin ngayon is, nandito pa rin tayo sa series na Pray to the God of Love. No, that last week, ang topic natin is yung personal growth. No? Yung tanong ni Brugiro, kamusta yung puso mo sa harap ng Panginoon? No? Then, yung topic na, kaya ko nang itanong yun, mga kapatid. Yun, yung topic natin is family in you. No? Taas kami ng mga parents, mga magulang. Yun. Eh, yung mga kabataan, taas naman yun. Yan. Yung mga kabataan, kayo rin ay, sabi dito ay, you are so-called parents din. So, magulang din kayo. So, magulang sila. Magulang din ako. Wala pa akong anak, pero magulang din kayo. No? Kasi dito sa usapan sa verse natin, sa next passage natin, lahat tayo, binigyan ng pagkakataon para maging magulang. No? No, meron tayo tinatawag na biological children and spiritual children. So ako katulad kanina nakita nyo, yun yung anak ko, yung dalawa. Hindi ko sila kapatid, ha? Mga parang, ha? Nagulat siya, tingnan mo. Anak ko yun, yung dalawa doon, no? Yun yung biological children ko. So meron tayo tinatawag na spiritual children. No? Sabi nito, make disciples. No? Ito daw yung Great Commission sa atin. So tayo daw, inutusan tayo ng Diyos, ng Panginoon Jesus, para mag-disciple, para maging magulang din. So, ang tawag doon sa mga hindi natin kabag-anak, pero dinidisciple natin, ay spiritual children natin. So, kayo mga bata kayo, pwede na kayo maging magulang. So, pag may tinuruan kayo ng mga kapwa ng kabataan, yun yung tinatawag ng spiritual children mo. So, dinidisciple mo sila. Okay, nagets nyo? No? Alam niyo po, nung ako kasi, dati takot ako mag-disciple. Takot ako mag-disciple kasi, tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba? Diba? Kaya ko ba mag-disciple? Kaya ko ba magturo? Yun yung unang kaagad eh. Dating natin, doon tayo pinakabahan eh. Diba? Pero kasi yun yung Great Commission sa atin. No? Mag-disciple tayo. Pero, ito nangyari ito, hindi inaasahan nung kami ni Mrs. sa bahay. Nagkaroon po kami ng spiritual children. At iyan po sila. No? Ang dami, no? Wala pa akong anak na lalaki, pero binigyan po ako ng maraming lalaki. No? So, 13 sila dyan. So, wala kang iba dyan. May teacher dyan, dalawa. Wala dyan. So, umabot minsan sila ng 20. So, hindi pinagplanuhan, hindi pinag-usapan. So, ang nangyari, sinabi pala ng Panginoon, hindi pala sasabihin ng Panginoon yung ano, ito ka, ready ka na. Ready ka na. No? Wala palang ready na tinawag, no? Wala palang ready na tinawag. So kaya nung time na to, ang nangyari dito, may project sila sa bahay, may ginagawa sila field, tapos gumawa sila ng project. So sinabi namin yung Mrs. Pati kaya mag-share tayo ng word of God. No, nag-ready siya ng food, tapos later on, konting sharing. Alam niyo po, pagkatapos nun, kitapos namin mag-share. Sabi ng mga batang to, Tito, tita, babalik po kami. Babalik po kami next week. Gusto po namin. Alam mo na ako, ha? Hindi ko pinanan ito eh. Kasi kami nila pastor, sila nanay. Gusto nila magawa kami ng mag-disciple na kami. Pero di namin kasi di pa manda. Pero ito yung pagkakataon binigay ng Panginoon, hindi na namin pinakawalan. Hindi na namin pinakawalan. Yan, minsan kasi takot tayo mag-share ng word. Kasi akala natin, baka i-reject tayo ng mga tao sa paligid natin. Muna, pag nakita natin yung tao pa, niniwala po sa akin. Baka hindi. So, ang gagawin natin, mamimili na tayo ng pag-share na natin ng word. So, nag-share na tayo, tapos makakilala natin, gusto ko mag-anak natin. So, pag yung mga tao parang takot ka, ayaw mo gusto dyan, baka, baka hindi maniwala sa akin nito, baka patuloy na ako nito. Pero ang
sabi sa atin is, ano sabi? Make disciple of nation. No? Ibig sabihin, walang particular na lugar, tao. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling tao. So dapat pala, pag nag-disciple tayo, no, wala tayong pinipili. No? Kasi lahat ay may karapatang tumanggap ng kaligtasan ng salvation. No? Tapos sabi dito, baptizing them. Bakit kaya kailangan bautismo? Kasi ito pala yung tawag dito, yung pag binabaptize mo yung isang tao, ito yung katunayan na tinanggap niya yung Panginoong Jesus sa buhay niya. Wala na yung dati ng pagkatao. Isa na siya, bagong nilalang. No? Pero paano ba natin siya babautisman? Siyempre, dapat in-honor natin yung Trinity. Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi tayo magbabautismo na. Binabautismo kita sa pangalan ni Pastor Edmond, Pastor Benito. No? So dapat in-honor natin yung Panginoon. No? Next, sabi dito, teaching them. Teaching them. No? Sabi, paano ako magtuturo? No? Tuturuan ko sila. Kaya ko magturo, ito na yun eh. Ito na yun, darating na yung pagtuturo eh. No? Kaya ko ba silang turuan? No? Kaya ko ba? Kasi nga yung sarili ko, hindi ko makaturuan minsan. Minsan nga, nagkakasala pa rin ako. So paano ako mag-share ng Word of God kung paulit-ulit naman ako nagkakasala? No? Kasi tayo, nasa proseso pa rin naman tayo. No? Lahat tayo, makasalanan pa rin. Moment by moment, nagkakasala pa rin tayo. Pagkalas natin, nagkakasala pa rin tayo. Pero yung pag-share ng Word of God, dapat pinapanalangin natin ito. No? Hinihingi natin sa Panginoon yung tamang gabay para turuan tayo. Kung paano niya tayo i-guide. No? I-guide tayo ng Panginoon para ituro natin utos na galing sa Panginoon. Sabi niya rito, I am with you always. Sasamahan naman kita eh. Diba? Sasamahan kita sa lahat ng laban. So hindi kita pababayaan. No, hindi kita pababayaan. Kaya Panginoon. Diba? So kayo mga pere, tatanungin ko po kayo. No, willing ba kayong maging magulang, mag-disciple, hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus? Amen? Siyempre, amen, no? Dapat hindi tayo natatakot, hindi tayo naiiyak. No? Kasi ang Panginoong Jesus, sabi dito, diba, ayaw medyo sasamahan kita. Kaya kailangan natin ipag-pray yung mga pamilya natin o yung mga kapag-anak natin. Kasi yung panalangin ni David dito sa next verse natin, ay ito sa kanyang extended family. No? Pinalangin niya yung kanyang pamilya. Yung sa Israel. Sabi niya dito, O Lord, the God of your fathers Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, na aming maninuno, panatilin niyo sa isipan ng bahay ng aming layong ito, at tulungan niyo po maging tapat sa inyo. No? Ano yung panangalangin dito ni David yung muna? Pinalangin ni David yung future, yung hinaharap, yung generation. No? Pinalangin si David para sa Diyos, maging tapat kayo sa Diyos. Sabi dito ni David. No? Sinong Diyos ba binabanggit dito ni David? No? Bakit na kayo binanggit yung God of Abraham, God of Isaac, God of Israel? No, kasi darating sa time na to, marami sila mga encounter na mga Diyos-Diyosan. No? Kaya, sinasabi sa atin dito ni David na tanging ang Diyos ng Abraham, Isaac, at Israel ang ating sasambahin. Dahil maraming mga Diyos-Diyosan dito sa Diyos-Diyosan si Asherah, Diyos-Diyosan si Baal. Diba? At gusto kong patunayan dito ni David kung paano nangako ang Panginoong Diyos kina Abraham, Isaac, at Jacob ay magiging tapat siya hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa generasyon pa. Hanggang sa atin, no? Magiging tapat ng Diyos. No? Kaya naman yung panalangin ni David dito, para sa kanyang pamilya, sabi dito, pray for, sabi dito, prayer for families. No? Sabi dito, for each family member to have a personal encounter with God. No, napakahalaga po sa pamilya. Sa bawat pamilya na ito ay nakakilala tayo sa Panginoon. Napakahalaga po sa pamilya. Dahil may isang pamilya na nakilala sa Panginoon, no? Tayo ay may pag-asang maligtas. Kakaroon tayo ng salvation. Sino gusto ng ayaw? Sino ayaw ng salvation? Ayaw ba ng salvation? Taas na kami ng gusto ng salvation. No? Amen. Gusto natin ng salvation eh.
Kasi napakalaga nito. No? Lalo na sabi dito sa pangalawa, for each family member to obey and serve God and pass on the relationship with God to the next generation. No? Napakalaking factor po ng isang nanay at tatay na nakakilala sa Panginoon. No? Kasi pag ang tatay at nanay nakakilala sa Panginoon, may papasa niya ito sa kanyang anak, papasa sa kanyang apo, at sa susunod pang generasyon. No? Kaya naman dito, sabi ni David sa pangalawang ano niya, napaka-importante daw ng prayer para sa ating pamilya. No? Dahil yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, hindi naman natin nababantayan niya 24 hours. Di ba? Hindi natin niya nababantayan 24 hours. Pero Panginoon, 24 hours nababantayan. No, kaya dito sa next verse natin, ipanalangin ni David dito ay para naman sa kanyang anak na si Solomon. No? Paano ba nanalangin si Solomon dito para sa kanyang anak? And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, to do everything to build the palatial structure for which I have provided. Sabi ko sa Tagalog, tulungan ninyong anak ko si Solomon na maging tapat sa pagsunod ng inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templo namin pinaghandaan. No? Bakit kaya napakahalaga ng panalangin ng David para sa kanyang anak? No? Dahil alam niya, napakabigat ng gampanan dito ni David. No? Sa pagtatayo ng templo, napakahirap na di ba? Pero ano yung panalangin ni David dito? Magkaroon siya ng tapat, maging loyal. Loyal siya sa Diyos. Bakit? Kasi hindi niya magagawa yung templo pag hindi siya naging tapat sa Diyos. No, minsan tayo nga minsan nga tayo, alam nyo, nananalangin tayo, alam nyo, natututo ako habang ginagawa ko itong ano na ito. Kasi natututo ako kasi dati, yung prayer ko para sa aking mga anak, sabi ko sana maging engineer yung anak ka, Lord. Tulungan yung anak ko maging engineer. Pero yung tinuturo sa atin ni David dito, sabi na dito, ang panalangin niya, maging tapat si Solomon. No? Maging tapat si Solomon. O Lord, tulungan mo maging tapat si Solomon sa iyo para upang magawa niya yung templo. So, nung binabasa ko, no? Dapat para pag nanalangin ako, dapat para nilalapit ko muna yung anak ko, Lord, tulungan mo maging tapat yung anak ko para pag naging tapat siya yung anak ko, matupad yung pangarap niya, maging engineer siya. Tama ba yun? Amen. Kaya pag may mga prayer kayo para sa mga anak nyo, na may pangarap, may pangarap tayo. Minsan nga ako, hindi ko natupad. Alam mo si David, napaka-generous na ni David dito. Kasi, gusto niya, sabi sa Panginoon, ako magtatayo ng templo mo. Pero sabi ni David, sabi ng Panginoon, huwag ka, huwag anak mo. So minsan ako, pag tinitingnan ko yung sarili ko, parang may mga pangarap ako dati. Yung gusto ko, para sa akin, gusto ko maging engineer. No, hindi ko natupad, so bigay ko na lang sa anak ko. No, parang si David, bigay sa Solomon. Pero yung panalangin niya ito, no? Then alam ko, mahirap. Maging engineer, una-una, tuition fee. Diba? Pangalawa, yung makakasalamuhan yung mga estudyante. Kung okay ba, kung hindi. Yung surroundings, diba? Kaya yung panalangin dito ni David ay maging tapat, maging loyal sa Diyos. Kasi tayo dito sa lupa, hindi tayo pwede maging tapat sa kahit ng tao dito. Kahit sa kaibigan mo, kahit sa nanay mo, hindi ka pwede maging loyal Kahit yung mga leader dito sa church, hindi ka pwede maging loyal dyan. No? Hindi ka pwede maging loyal sa mga leader. Kahit sa akin, hindi ka pwede maging loyal. Kahit inanay, kay pastor, hindi ka pwede maging loyal. Bakit? Kahit sa president ng Pilipinas, hindi ka pwede maging loyal. Alam niyo bakit? Kasi alam niyo, natutunan ko sa social media pa nag-scroll ako. Yung mga tao sobrang loyal sa mga tao. May pastor, may pari, papapanood sa social media, nag-aaway, pinagtatanggol yung mga politiko, di ba? Hindi naman dapat, di ba? Sobrang loyal nila. Dahil sa sobrang loyal nila dito sa taong politiko na to, pag nagnakaw ng taong to, mas bilib na bilib pa rin sila. Hindi magnakaw yan. Totoo yan. Kasi sobrang loyal nila Sa patunay lang dito na hindi tayo pwedeng maging loyal sa kahit kaninong tao. Maging loyal tayo sa Panginoon. Di ba? Kasi ako, pag nagkamali ako, pag naging loyal kayo sa akin, matitiisin ko kayo. Kaya nga maraming nawawala Kasi dahil masyado naging loyal sa tumitingin sa tao, di ba? Kaya, saan lang tayo magiging loyal, mga kapatid? Sa Lord na. Palakpakan natin yung Panginoon. No? Kaya napakalagay ng prayer para yan ang nagto ni David sa kanyang anak. Sabi dito, pray for the youth, for each one to keep their eyes on Jesus and continue working out their salvation to become
more Christ like. No, napakahalaga po, no, na dapat nakapokus tayo sa Panginoon. Focus tayo sa Panginoon. Minsan, yung distraction nasa paligid lang. Distraction nasa paligid lang. Kahit yung kaibigan mo, kamag-anak mo, dinidistract ka yan para mawala ka sa focus kay Lord. No? Alam niyo po, may gusto ko lang po yung kwento, no? Bago ko po yung kwento. Dinagdag po, kwento ko lang po, nung nagsimul naman kasi itong natin, 20 minutes lang, no? Nung bago pa ko dito sa Sincere Payatas, nung nagsimba po kami dito, siguro mga 1 year pa lang kami nun, no? Mga 1 year pa lang siguro kami nun. Ang speaker na si Bro Joey, so mga 2022 ba yan? 2022, no? Bago pa lang kami. Tapos, sinubungan po namin mag-second service. Nag-second service po kami na mga anak ko, sa misis ko. Yung umatid po kami ng second service, so dami namin nakasabay ng kabataan. So, wala yung kabataan dito. Yan, mga kabataan, siguro mga 30, 40. So, nandiyan kami, nakapresto, tapos naglilikot, ang ingay. So, ano tayo nyo, siguro mag-bench gen. So, wala sila sa focus sa pakikinig sa Panginoon. Kasi nakapos, kasi ang ingay nila. So, ang ginagawa nila, tatayo sila, magkakape, parang di ko maalala kung doon ba yung kape dati. No? Magdala sila ng kape, tapos bigay natapon, hindi ka matapunan yung sapatos ko kasi di pa ako masyado ano nun eh. Siguro, maubuhan din pala kami nun. Parang inis ako, sabi ko parang nasa iingay. No? So, hindi ka makapag-focus. Kasi nga, ano eh, ang daming distraction. Ang daming distraction. Tapos yung mga bata na to, kasi ikaw eh. Ikaw eh. Hindi, ikaw. Hindi ko baka basahan doon. Kung ano basahan, balik na naman dito. Punas na naman. Tayo na tayo. Ano? Buwang rin ako kape. Tiklang rin ako kape. Takbo na naman. Balik na naman. So, yung isa lang naisip ko, ano yung isa lang naisip ko, na sabihin sa kanila, nung mga bata kami, nung mga bata kami, yun yung gusto ko eh. Ito, sarap. Ang sarap pagkukunatan, sabi ko. No, parang, pero yung salita hindi maganda eh. Bad words eh. Sabi. No, masasabi mo na pag sinabi mo kaya, hindi maganda yan. Pero pag-uwi ko ng bahay, naalala ko pa rin yung mga bata. So, ang ginawa ko, imbis na negatibong salita itong Korea na to, ginawa ko na lang yung mas maganda. Pinalitan ko. Hinati ko siya sa tatlo. All, 3 syllables ng all. Yan. So, ginawa ko siya ng magandang ibig sabihin para mawala lang sa isip ko to. At mapalitan ko ng mas maganda. Sabi ko, all. Ano ba yung all? Mapalitan natin. Control. Mga kapatid, control yourself. Control mo yung sarili mo. No? Kasi, binigyan ka na ng sarili pag-iisip ng Diyos. Ikaw mag-desisyon yan. Kaya nga tayo may free will eh. So pag ikaw nagsisimba ka sa harap, lalo yung mga kabataan, no? Huwag ka magpapagusto. No? Huwag ka makikisali sa kanila pag nagbubulo sila. Kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Mag-focus ka kay Lord. Kasi pag na-distra ka nila, damay ka na. No? Magugulo ka na. Tapos yung pangalawa, yaman. No? Bakit? Sino gusto ng kayamanan? Siyempre, si Jen. Diba? Bahay, lupa, pera, tao, pupok, pangyari, building, kamatagan. Diba? Gusto natin yan eh. Yung kayamanan na yan eh. Pero madadala ba natin sa langit yun? Hindi. Bakit? Oo, hindi natin kaya nila sa langit kasi mamatay tayo. Ano pa? Alam niyo kung bakit? Mabigat, hindi natin kaya yun. Di ba? Pero dito, yung jeep na, hindi natin kaya. Yung kotse, hindi natin kaya. Lupa pa kaya. Di ba? Building pa kaya. Hindi natin madadala sa langit yun. Pero meron tayong yaman na madadala natin sa langit. Ano yung yaman na madadala natin sa langit? Yung salita ng Diyos, di ba? Kaya pag nakontrol mo na yung sarili mo, marunong ka na makinig doon sa pastor, sa speaker, hindi ka natutulog o nakikigulo doon sa mga katabi mo sa simbahan. Pag nakontrol mo na yung sarili mo, magkakaroon ka na ng yaman. At ito yung salita ng Diyos. Kasi nakakapag-focus ka rin, makakinig ka na.
Ano yung sunod? Tan. Ano kaya yung tan? Tanggap ka na. Tanggap ka na sa langit, siyempre. Pag marunong ka na makinig, kontrol mo na yung sarili mo, magkakaroon ka na ng yaman. At ito yung yaman, madadala mo sa langit. At ito yung salita ng Diyos. Kaya pag nagawa mo yan, magkakaroon ka na ng salvation. Tanggap ka na sa langit. Sino gusto mong sa langit? Amen. Lahat tayo gusto sa langit, di ba? Alam mo, maraming distraction sa paligid. Maraming, magulo na yung mundo natin. Magulo yung paligid. Kaya dito sa last, natin? Dahil sabi dito, bakit ba? You cannot silence the voice lies of the world by your own mind. No? We can only do it in the stillness of our hearts and prayer. No, hindi natin mapipigilan yung masinimulingan ng mundo dito. No? Hindi natin mapipigilan yan. No? Pero gagawa lang natin yan sa mataimtim na panalangin. No? Kaya mga kapatid, panalangin natin yung ating mga pamilya, no? Na maging intentional sa pag-disciple sa kanilang mga anak. No? Panalangin natin yung mga kabataan na hindi sila maligaw sa mga kasinungalingan ng mundo ito. Panalangin natin yung mga leader natin sa church, no? Mga leader natin sa simbahan na hindi sila mapanghinaan ng loob. Sabi nga kanina ni Project, no? Magpakatatag tayo. Huwag natin isipin na tayo na naman. No? Tayo na naman yung mag-serve. Tayo na naman kakanta. Tayo na naman yung nagsasalita dito sa harap. Tayo na naman yung sa live Lord. Shout out kay Rodrigo. Diba? Focus tayo sa Lord. Focus tayo sa Panginoon. Yan. Kaya pakpakan natin yung ating pamilya. No? Na gawa ng pamilya natin. Na ipasa natin sa aming anak, sa ating apo, at sa susunod pang generasyon. No? Bantayan natin sila. No? Hindi natin sila mapabantayan sa 24 hours. Natitignan natin sila. Pero kaya silang bantayan ng Panginoon kung ipapanalangin natin sila. No? Yan, okay? Kasi tayo sa tayo lahat.